Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin itong mga naging kaganapan sa Senado at syempre itong di umano'y pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa kustodiya ng Senado. So, well, marami naman sa atin na nakapanood nung nakaraang araw kung papaano nagkaroon ng kaguluhan dito sa Senado. At syempre, hindi naman tayo kaagad-agad ika nga ay nagkomento dahil unang-una, hindi pa masyadong malinaw yung mga detalye. At well, napansin ko rin dito sa social media, marami ang lalong-lalo na doon sa panig ng mga kritiko ng gobyerno, yung mga sumusuporta kay BP Sara. So, hindi naman nangangahulugan na kaya hindi ako nagkomento dahil nandun ako sa panig ng mga Duterte. Hindi, pinanood natin yung unang-una, siyempre yung mga maliliit na detalye kung ano ba talaga ang nangyari. At siyempre, ikalawa, yung mga komentarista na alam natin na nakapanig, ika nga, sa Administrasyong Marcos. So, ang una nating siyempre pag-uusapan ay itong kaganapan sa Senado muna, di ba? So alam naman natin na di umano ay pinilit na makapasok ng NBI dito sa Senado at nais nilang dakpen si Senador Bato de la Rosa, pero siyempre nag-utos ang Pangulo na walang magaganap ay din NP at si DILG Secretary John Vic Rimulya. So maayos. So ang ipinagtataka ko nga lamang siyempre sa obserbasyon ko doon sa interview ni NBI Director Matibag ay sinabi niya na wala daw NBI doon sa vicinity ng Senado. Doon po sa hindi nakakaalam, ang Senado at ang building ng GSIS ay magkalapit po lamang. So, nalaman natin, magmula na rin sa mga videos na may presensya pala ng NBI doon. At parang medyo malabo para sa akin yung video na kung saan ay doon sa kabilang panig ay nahandoon ng mga NBI, may mga media rin silang kasama at nakita ko yung sa pinagtatalo ng di umano ay presensya na kayo, umuulan at medyo maririnig mo sa background ko yung bukod na rin sa ingay sa kalsada. So, napansin ko dun sa video na ika nga parang nagbabarena nga yung di umano mga gumagawa doon. So doon sa bagay na yun, may mga question pang lumulutan din. So doon nag-umpisa ang lahat. Di umano nagpaputok ang side ng security ng Senado, nag-warning shot, then sumagot daw itong mga ahente ng NBI. So basically, meron na tayong konting ideya kung paano nag-umpisa itong kaguluhan sa Senado. So, ito ang nasa akin. Hindi ba? Pagdating dyan sa senaryo na yan. Kung totoo na walang presensya ng NBI dyan, ano ang ginagawa ng NBI doon sa GSIS building na kung saan halos magkalapit lang o magkadikit lamang itong gusali ng Senado at GSIS. Hindi ho ba dapat kapag ka nagdeklara ka na wala kang ahente o wala kang mga tauhan diyan sa nasabing compound na yan, dahil siyempre compound na rin natin masasabi yan, totally wala talagang presensya diyan kahit na isa sa NBI. At kung nangangailangan nga naman ng ika nga seguridad ang tanggapan, ang building ng GSIS,
hindi ba dapat sa pulis sila humingi ng seguridad at hindi sa NBI? Dahil ang alam ko, ang trabaho ng NBI ay mag-imbestiga, hindi para mag-provide ng security sa isang tanggapan ng gobyerno. Maliban na lang kung kasama rin yun sa kanilang job description. Nga. Pero sige, granting na kasama, hindi ba dapat kung nag-request ang GSIS ng security sa'yo, ikaw na direktor ng NBI, magkaroon ng paunawa sa GSIS na hindi ka makalalapit doon sa lugar na yon dahil may binitiwang kang salita kay Senate President Alan Peter Cayetano. So doon pa lang nagkakaroon na ng question. Ito isang bagay na parang hindi ko pa napapanood doon sa mga interview sa magkabilang panig sa NBI at sa panig ng Senado. Pero isa ang nakatitiyak dito, maraming tao ang nalagay sa alanganin dahil, well, nagpapalitan ng putukan yung dalawang panig at may mga tao, may mga inosenteng tao na nandoon sa Senate building, mga media at mga empleyado. Nakakalungkot nga lamang po na may malaking pagkukulang dito sa senaryo na to. At syempre, hindi natin kayang sabihin kung sino ang talagang direktang nagkulang. Dahil kapwa magkabilang panig ay itinatanggi na sila ang may kasalanan. Well, ayon sa mga balita, bubuo daw ng isang komisyon para fact-finding commission na mag-iimbestiga dito sa mga pangyayari na to. Well, ibang istorya yon. Pero sana maging credible, hindi ba? Maging credible itong investigasyon na to dahil syempre, hindi lang yung mga matataas na personalities sa magkabilang panig ang nadamay. May mga innocent tao din. May mga media practitioners din na nandoon. Hindi ko ba? Ginagalaw ko yung medyo may tumutulo. Ewan ko. Tignan natin yan. Mahirap talaga yung hindi pa kumikita rito sa YouTube. At nga pala, dun sa mga napapadaan at nanonood ng aking video, please, paki-like naman po yung aking video at kung hindi naman nakakabigat, paki-share at syempre, paki-subscribe na rin itong aking YouTube channel. Malaking bagay po sa akin. Konti na lamang po yung aking kailangan para maabot ko yung aking unang requirement kay YouTube. Kung makikita ninyo, konting-konti na lang, pakitulungan na po ako. At so, yun nga, dapat maging makatotohanan o talagang dapat maging totoo ang kalalabasan ng investigasyon na to dahil may mga tao, hindi bibiro ang nangyari na to dahil paano ba natin sasabihin to sa salita na hindi makakasakit ng damdamin. Nakatitiyak tayo na may pagkukulang dito. Hindi ba? Nakakalungkot na kapwa Pilipino ay gagalaw ng alanganin para lamang madakip ang isang opisyal ng gobyerno, senador pa man din. At kung hindi sana may mga tao na nagmamadali na hindi natin masabi kung nagpapasikat o gustong sumikat at ang kanilang naisip na paraan ay makuha si Senador Bato de la Rosa, maling diskarte. Dahil unang-una, kinanlong na siya o nasa pangangalaga na siya ng Senado at syempre isa siyang senador. Nagtatrabaho naman yung tao. Sabihin na natin palusot niya yon pagdating doon sa sinasabi na kaya lang siya nagpakita
nung Lunes sa Senado ay para bumoto at para mapalitan ng liderato. So, regardless ng mga katwiran na yan, hindi dapat nag-resort o hindi dapat humantong sa ganong senaryo sa loob ng Senado. Di ba? Kapwa-tao yung mga nahandoon. At alam na alam naman nila na kapag ka nagkaroon ng putukan, may mga taong madadamay. Ikalawa, yung mga matataas na opisyal mula sa NBI, PNP, DOJ ay nagpahayag na walang hulihan na mangyayari. So doon pa lang nasa mali na kaagad yung mga ahente ng NBI, kung NBI man yun. Siyempre, it remains to be seen pa rin dahil iimbestigahan pa yan. At samot-saring mga spekulasyon na ang lumalabas, samantalang wala pa naman talagang naiimbestigahan. At ang isa pa raw na pinagmulan nito, syempre, yun nga, yung pagpapalit ng liderato. Hindi ho ba? So, alam naman natin na nung nakaraan, ang liderato ng Senado ay kabig ng administrasyon. Nung Lunes, bigla-bigla nagkaroon ng pagpapalitan, naging oposisyon ang Senado. Pero naipasa pa rin yung yung impeachment case ni BP Sara sa Senado at tinanggap naman ni Senate President Alan Peter Cayetano. So dapat doon pa lang makampante na sila na may patutunguhan itong mga pangyayari na to, itong impeachment na to. At isa naman po tayo doon sa mga nagnanais din na matuloy ito para once and for all, malaman na natin kung talagang may ginawang mali si BP Sara. Hindi ba? Bagamat marami ang nagsasabi na politika lamang ito. Pero, sa nangyari sa Senado ngayon, maraming tao, pangkaraniwan man, kritiko, o mga kritiko, ang magsasabi na talagang politika na to at sumasahol na. Doon sa parte na yon, sa sinabi ni Risa Hontiveros, masyado nang mababa, masyado nang nabastos ang Senado. Doon umaayon ako sa sinabi niya. Kasi syempre, nawawala na yung yung respeto. Hindi ho ba? Parang sa ngalan ng kung anuman para lamang maaresto ang isang tao, mapagtakpan ang kung ano, pati respeto nasasagasaan na. In the process, ayan na, nagkakaputukan pa. So, bad shot. At syempre, yung ikalawa nating kukomentohan, sa gitna o pagkatapos ng kaguluhan na to ay biglang umalis na si Senador Bato de la Rosa sa Senado. At syempre, magtatago na yung tao dahil sa isip niya, sa tingin ko sa isip niya, ay namimiligro ang kanyang seguridad. At syempre, sino ba namang tao ang nagnanais na ikaw ay ipadala sa ibang bansa para doon litisin? So sa lahat ng paraan na pwedeng magawa ng isang Senador Bato de la Rosa ay gagawin niya para lamang maiwasan niyo. Alam niyo, ganyan ang politika sa atin. Hindi naman ngayon lang nangyari yan. Nangyari kay Senador Pangpilo Lacson yan, nagtago siya. Di ba? Senador Trillanes, De Lima, lahat sila nakatikim yan. So, hindi na bago sa atin yan. Ang pagkakaiba nga lamang siyempre nito ngayon dahil ICC ang nag-issue ng warrant, nagkakaroon ng question sa legalidad ng warrant na yan. Maraming mga abogado, mga mga legal expert ang nagsasabi na dapat munang dumaan sa Philippine Court itong ICC warrant na to para na sa ganun, kung balido at kung makatarungan at kung may pananagutan pa tayo sa ICC,
ay Philippine warrant ang ika nga magiging kapalit nito o kaakibat ng ICC warrant na yan na magiging legal. Pero siyempre, iba pa rin na sinasabi ng mga ika nga nais na madala na kasi ganun din naman yan Bakit pa natin lalambutan yung mga salita? Alam naman natin na nais ng administrasyon, ng gobyerno, na madala kaagad si Senador Bato de la Rosa sa ICC. Hindi ho ba? Lahat yan hindi pwedeng ikatwiran ng administrasyon, ng gobyerno, na walang politikang involved yan. Lahat yan ay puro politika. At wala na silang lulukuhin tao at sasabihin na sumusunod lamang sila sa ika nga ICC at syempre dito sa Interpol, dahil syempre lumalapit din naman tayo sa Interpol para usigin din natin yung mga tao na kailangan din natin maibalik dito sa Pilipinas. So parang ika nga nag-reciprocate lang tayo ng ika nga ginagawa ng Interpol sa atin, which is siyempre dapat dinadaan pa rin yan sa batas ng Pilipinas, sa aking opinion. Ngayon, pagdating naman kay Senador Bato de la Rosa, well, military man yan, PMA yan, so alam niyan kung saan pwedeng magtago na hindi siya ika nga madadapuli. Ang masakit pa nito, parang magkakaroon pa yata ng legal implications ito against Senador Bato de la Rosa at syempre kay newly elected Senate President Alan Peter Cayetano. Another topic na naman yan, syempre. So, hindi na natin pwedeng isang tabi na ito ay walang kinalaman sa politika. Ngayon, eto, bibigyan ko kayo ng ika nga teaser dahil nagkatotoo yung mga hula ko, hindi ho ba? Sabi ko sa inyo, pagpanik ng articles of impeachment sa Senado, may mga senador magmula sa lumang majority na lilipat sa lumang minority at siyang tatayo na ngayong yung minority na magiging majority na nakapanik kay VP Sara ang siyang mananaig. Ngayon, ito, bibigyan ko pa kayo ng isang prediction. May dalawang nag-abstain na senador, si JV Ejercito at si Juan Miguel Zubiri, si Senador Zubiri at si Senador JV Ejercito. Baka nakakalimutan ninyo na yung dalawang nasabing personalities na yon ay dating masugid na taga-suporta ng ika nga ng administrasyong Duterte noon. So hindi pa nakakasiguro itong grupo nila Senador Ping Lacson at Senador Tito Sotto na kapag pinilit nila na mabalik sa posisyon, sa kanila sasama itong dalawa na to. At magmula doon sa siyam na bumoto kay Senador Tito Sotto para mabalik sa pwesto, masasabi ko na dalawa o tatlo pa doon ang maaari at may posibilidad na lumipat sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Hindi ko lang mabanggit dahil siyempre hindi pa tayo sure. At tulad na sinasabi ko, ang mga politiko merong merong pang sariling interes yan. At syempre, nag-aantay din yan, nagmamatsyag din yan kung saang panig sila makikinabang. Hindi ba? So, masasabi ko na hindi naman totally walang tsansa na mabalik ang grupo ni Senador Ping Lacson at Senador Tito Sotto na maging majority uli. Pero mahihirapan sila, lalo pat napapabalita o binubulgar din. Hindi lang din natin alam kung totoo na di umano itong mga nasa minority ay kinakausap yung ilang mga senador mula sa majority at para may pananakot pa na involved para bumaliktad. So doon pa lang nagkakaroon na ng question kung ito bang Senado ay matatawag pa ring matibay na
matibay na institusyon. Dahil, hindi ba, sila naglalabo-labo na. At ang tao, naiinip na. Naiinip na talaga para sa hustisya. Maaaring ngayon, maluluko pa nila ang tao o pababayaan pa sila. Pero pakatandaan ng mga politiko na to, isasama ko na rin itong mga tao sa Kongreso. Hindi na kayo nakakasiguro talaga sa posisyon nyo ngayon. At ang mga tao, inaantay na lamang ang 2028 national election. Miski ako, wala na akong ibobotong mga datihang politiko o kahit kilala kong politiko. Hahanapin ko yung mga bago, yung mga young blood, ika nga. Yung mga bago talaga, hindi miyembro ng political clan, basta't yung bago, hindi ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, kung bago ang iboboto natin, tama, magkakaroon sila ng mga pagkakamali. Pero isang bagay lamang ang masisiguro ko. Hindi sila makakapangupit ng malaki sa gobyerno dahil wala pa silang alam doon. At ikalawa, mas malaki ang tsansa na kapag kabago itong mga iuupo natin, uusad kahit papaano, o hindi man tuloy-tuloy, ang pamumuhay ng mga Pilipino at ang ekonomiya ng Pilipinas ay medyo sisikan. So, lagi ipinopromote yan. So, ngayon, pagdating dito kay Senador Bato, medyo mahihirapan siyempre ang ating gobyerno na mahuli siya. Pakatandaan po natin, malalim ang naging performance nila Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa nung panahon nila. At nakasisiguro ako na kung hindi sa Davao, talagang sa Mindanao na magtatago si Senador Bato de la Rosa at pagdating doon, medyo nahihirapan na sila. Isama pa natin na siyempre, si Senador Bato de la Rosa ay isang mayor, di ba? So, dito medyo mahihirapan sila. Katulad din na nangyari kay Senador Panfilo Lacson, isang mayor. Sino magtatago diyan? Di kapwa niya PM mayor din. Di ba? So dito ko na muna tatapusin ng video na to at aabangan pa natin itong mga bagong kaganapan o mga mangyayari pa lalong-lalo na at siyempre darating ang oras na maghaharap ang Senado at ang NBI para malaman kung ano ba talaga ang nangyari at kung sino ang may kasalanan. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po.